Nakshuta mga mawe, for nabuhat nga ako dito sa bigas. Wala naman kasing ibang gagawa nito kundi ako lang, ganun. Minsan lang naman, kaya carry na yan. Tingnan nyo naman nga ang nangyari sa pagmumukha ko. Diyos ko, napakabigat talaga mga mi. Anong oras na nga rin pala to mga mi? Matatawag ko na nga yata itong sarili kong babaeng walang pahinga, ganun. Ito lang kasi yung time ko na wala ngang manggugulo mga mi. Kaya naman for the go na nga. Binubuksan ko na nga dyan yung bigas para nga matakal ko na rin. Diyos ko, pinahirapan ko pa yung sarili ko. Pwede naman palang maggunting. Kapag nga ganito ang oras mga medios ko, tuloy-tuloy talaga ang ating mga gawain dahil tulog na nga ang ating mga chikitin. Eto nga't binibilisan ko na nga rin dahil inaantok na nga ang inyong kumawi. Pinilit ko na nga lang itong gawin para naman nga matapos na din agad. Kapag naman pagpapabukas ko pa to, ay Diyos ko, hindi ako matatapos, ganun. Alam niyo ba mga mino, matagal ko na talagang gustong magkaroon ng sari-sari store. Kaya naman kapag nakakapanood nga ako ng kapwa ko mamis na meron nga sari-sari store, talaga namang na-e-inspired ako. Palagi nga akong nagmamanifesting na sana naman magkaroon nga rin ako kahit nga hindi ganun kalaki. Eto nga mga pinamili ko yung saktuhan lang talaga at yung basic needs lang nga muna. Hindi pa nga siya matatawag na sari-sari store mga mi. Alam ko naman na lahat naman talaga ay nagsisimula muna sa maliit. At sana nga magabayan ako ni Lord na mapalago ko nga itong aking tinatayong munting business, ganun. So going back mga mi, natapos na nga rin ako magtakal ng bigas at eto nga't nagwalis na ako. Kinabukasan nga ito ng gabi mga mi, magluluto nga ako ng aming dinner. Nakakuha kasi ako ng hipo na sobrang mura mga mawe, kaya naman for the go. Eto nga at naghihiwa nga muna ako ng pechay mga mi at pinipili ko nga yan kasi nga baka merong bulo. Siguradong sigurado ako na magugustuhan nga ni CJ itong lulutuin ko dahil napakamahilig nga nun sa sabaw, lalo na nga't maasim ito. Perfect na perfect nga dahil nga may sipon siya, kaya naman for the go. Inilang ko nga lang yan mga mi dahil nga hahatiin ko pa nga siya para naman meron pa kaming uulamin sa mga susunod na araw. And after nga nun, pinainit ko na nga muna yung kasirola at etong at hinugasan ko na nga muna itong pechay. Pagkatapos naman yan, eto naman nga at hinugasan ko nga itong sampalok para naman nga ay malinis. Dahil eto nga yung gagamitin ko nga dun sa aking lulutuin. Nung kumukulo na nga yung tubig mga mawe, nilagay ko na nga rin pala yung sampalok. After nga nun mga mawe, eto naman nga nilinis ko nga itong hipon. Tinanggalan ko nga lang siya ng mga tusok-tusok ganon. Unti ko pa nga makalimutan mga mawe, hindi pa nga pala ako nakakapagsaing, kaya naman eto, magsasaing na nga ako. Nagtakal nga lang ako dyan ng 4 na takal at after nga nun, eto, hinugasan ko na nga rin siya agad. Inilagay ko na nga rin pala ito sa rice cooker para naman nga maluto na ganon. Chinek ko na nga rin pala itong niluluto ko at nakapag-decide nga ako na ilagay na nga rin pala itong petsa. Dahil napakadali lang naman maluto ng hipon, kaya naman eto nga muna yung mga inuna ko. At pagkatapos nga niyan, syempre eto na nga yung pinakahuli, hipon. Nilagay ko na nga rin yan mga mawe. At naglagay na nga rin ako ng paminta at pampalasa dyan. After ko naman nga lagyan ng pampalasa yan mga mi, konting mekos-mekos nga lang yan at maluluto na nga rin ito. Nagugutom tuloy ako habang nagvo-voice over mga mawe. Isa talaga to sa pinakapaborito kong ang ulam. Tinikman ko na nga yan kung okay na ba yung lasa at pagkatikim ko nga mga mawe, Diyos ko miyo, hindi ko nga maipinta yung itsura ko dahil nga maasim, ganon. Mga mi, hanggang dito na lang. Salamat sa pagtanaw. Ay, beside ay